halimbawa yung mga nagtatanong na ganyan na, hindi naman yung mangyayari Eh, gano'n, no? Tingin ko hindi lang sila nakatira sa kuweba, nakatira sila sa isang kuweba sa ilalim ng dagat, dagat din. 'no? Doon, Ano like, perhaps sa Poseidon ng ano Mindanao nila. Deep, 'no, nandun sila, Eh, 'no? So, kaya nga inuulit ko ay, kung mangyayari 'yan, 'no, ah, it's going to be the worst of the worst, and 'no? okay, the Kung other thing. nagpapatay sila ng 35,000 during the term of the father, mas matindi ito. At this time, it will be a political tokhang. It will be a Yeah, political tokhang. file Hindi cases, hindi right, lang and ito the harassment, yeah. crime. At yung sinasabi na half jokingly ni Digong na, "Ano bang masama na maging probinsya tayo ng China?" Dito magiging probinsya talaga tayo ng China, 'no, Ano bang under their masama na watch, maging oo. probinsya tayo ng China? Ah, ayun lang baka baka kasi Baka yun na, kasi Trump na lang ang alam probinsya tayo ni Trump ngayon. ang problema lang 'pag naging probinsya tayo ng China, baka ang magkaproblema yung China. Ayun, actually, Imagine I'm worried for imagine what they will do with 120 million yeah, they don't, Filipinos, yeah. 'no? Tsaka Ah, ma-reverse lahat ng indicators of oo, development oo. nila, like Tapos baka maging head of state pa nun, at least executive secretary si Harry Roque, 'no? ayun, So oo, spokesman, hindi na Communist spokesman, Party ay hindi na, hindi. baka kuno yan. Spokesman of governor, hindi Baka governor Secretary of Justice, 'no, yung executive secretary, 'no, si so Zaldi maging ano mm. DPWH secretary, Yes, yes. magaling sa infrastructure. Magaling, So magaling, yun ang oo. cabinet 'no, Magaling, DPWH Secretary oo, Zaldico, mm, Harry Roque Justice Secretary, mm. si Malu baka ano 'no, Yeah, spokesman, yes, presidential yes. Kaya baka kuwan, baka kabahan yung China 'pag tapos Jimmy na-realize nila, Bondoc, 'no, what they're taking over, ombudsman. 'no? So Maganda parang it hmm, looks like an sinong foreign secretary nila? ano, Si Guan baka si Sasot, ay oo. oo. Si G, si Hmm, Attorney G, yung mm. nagmamahal sa'tin parati tayong binubully. Ano Hindi ko siya kilala, eh. Ano bang sinasabi tungkol sa'tin? Ayan, okey. Sorry, Ayan, hindi ko mino-monitor 'yan, yung mga ganyan, hindi mo nakita ko nagre-react Hindi, ka nga nung ano, hindi, eh. hindi ko nga sino yung Attorney G, oo. Yung Attorney G na sinasabi ba't may ambassador na nakipag-usap sa'yo hindi ka naman graduate. Hindi ko nakita. Nakita ko lang yung isang political analyst. Ay, Sinong ambassador 'yan, ayan na naman ba't ko tayo. naman sasabihin sa kanila kung sino, 'di Eto ba? ba yung mga half smart or not half smart analyst? That will be a compliment. Okay, sir, Oo, balikan natin ito. No, no, mm, I mean, to be honest, I don't think people realize what a SAR presidency could mean, in terms of basic. Well, first of all, for some of people's friends, they will mm, probably disappear either mm, preemptively or not. mm. But also, to be honest, uh, nag-uusap din naman ako sa ambassadors and all, right? Di ba? There are many of these, Talaga? hindi lang ambassadors, sa mga prime ministers and Ayan, defense yan, yan. ministers. No, Hmm, their idea is that, okay, we're signing all of these agreements, you're asking us to invest. Kasi, di mm, ba, ang point hmm, natin, hindi pwede military lang, mag-invest kayo, mm, semiconductors, infrastructure. mm, The question they'll always ask us, kayo nga nagsabi, pag bumalik ang mga Duterte, mm. eto, tapos sasabihin, mag-invest kami, and then you cannot assure us. Do you get what I'm saying? Parang Yeah, yun ang yeah, problema yeah. ngayon. Parang sasabihin ng ambassadors, bakit kami magko-commit for the next 10 years? Yeah. You cannot even tell me in the next 2 years kung saan papunta 'tong bansa Yeah, na kaya nga 'to. dikit-dikit yan, Eh, di ba? kaya yan ang problema Dikit-dikit yan. natin, Hindi eh. mo puwedeng ihiwalay yung it's the economy stupid, Yeah, with the corruption stupid, yeah, with the politics stupid. yeah. Lahat yan interrelated, di ba? Kung hindi mo gagawin ito, paano papasok ang Apektado lahat, yeah, investors, yeah. 'no? Paano mag-i-stay ang investors kung hindi mo gagawin ito, di ba? Politically, 'no? Kung tingin ng investor, "Uy, ang laki ng chance na ito maging gobyerno in, 2 years." Lalong aalis ng bansa yan this early, hindi sa 2028, 'no? So, yun yung kuwan, dapat gawin ng gobyerno yung dapat nilang gawin, 'no, logically, Right. 'no? Ayun lang nga oftentimes the government is the less logical institution around, 'no? So, yun ba yung kinukuwan dahil civil society can only do so much, Right. 'di ba? Ang may Limited ang hawak talaga resources. nung bull by its horns ay yung gobyerno, oh. Kaya You don't see a okey, room for Duterte proofing? Because that's one of my suggestions, like, do defense agreements, strategic agreements that can survive even with weak institutions, you cannot do mahirap that, yun, yeah. 'no? Siguro kung, meron kang strong institutions like in Europe or Canada, baka sakaling may possibility ng, Duterte proofing. Pero with weak institutions all over the place, how can you mitigate, that, disaster, that, political tsunami kung sakali? Buti hindi tayo nagkasama nung kausap Mm. natin.
ambassador. And actually, dati kasama tayo parati. Pero buti nga hindi na kasi parang Oo. baka ma-depress tayong lahat. Hindi, But, sabi nga nung isa, "Sinong ambassador ang kakausap na payamas?" 'Di ba? Oh, 'di ba? Oh. Basically, Oo. everyone. Bumaba na naman yung self-esteem ko nang sinabi. Ayoko ng patulan to, ma'am. Bagong taon na eh. Oo. Sir Ronald, so now let's break it down. So last year, the most we got of the privately commissioned surveys, kasi yung public na nakikita natin, surveys lang yan eh. So, dun sa privately commissioned surveys, at least nandun last yung ibang kaibigan natin, last year pa to lumalabas na like a Rafi Risa is strong, this kind of a joint candidate, kind of Rafi close to admin, Risa close to opposition. And then back then, even an Amy Sara would make sense. Now the conversation is more like Sara, Mark Oleta. And then if you're saying Rafi is not in the game, then automatically the next question is Lenny in the game? And if Lenny's not in the game, then automatically that pushes Bam, Kiko, and Risa into the front of discussion. Not to mention you have dark horse people like General Torre, who could potentially appeal also. I know, of course, well, I think mas persona non grata pa siya sa akin ngayon sa Mindanao because of yung panghuli kay Digong. Which makes me wonder, parang ang layo naman ng ano namin. But nevertheless, he has Mindanao roots. He can speak, I think, Waray, Ilonggo, Bisaya. Like, he still has some roots there. Potentially, of all of these top contenders, he could be someone who could be competitive in some of these areas that perhaps some of the more Luzon-based candidates cannot be. So he could be either the VP or part of the conversation. So i-break down natin, Sir Ronald. Like, obviously, damning variables. There are 1,000 variables here. But we both know there are conversations already going on. Taipans are already meeting some of these candidates. We know that for a fact, right? So even the Taipans are looking at saan tayo mag-invest, sino mga potential. So the ship is already sailing. So can you granularly break down ano yung mga permutations here and what are the pros and cons of these permutations? I know it's very executive summary. I mean, we can go on forever about this. But I want people to realize we're already at that stage where we have to seriously look at the permutations. Well, una, yung pinag-usapan na natin, it has to be only one. Right. No? It has to be only one. Ayokong i-preempt yung processes na Yeah, of dinadaanan course. ng I different understand. groups. Ang sinasabi ko lang, may processes na dinadaan. At dapat may No? process At na yan. dapat isa lang yan. It doesn't have to be an official coalition. Doesn't have to be a united front. Basta merong unspoken understanding na kahit hindi magsama, kahit magkakaaway yung mga yan, merong primary enemy. No? At kinakailangan isa lamang ang kandidato laban dyan sa primary enemy na yan. So, No? it could be possible the Pwede nga, well, admin has no presidential candidate? Yeah, posible. That's VP possible. candidate lang. Yeah, posible eh. Posibleng ganun. No? Pwedeng may independent na vice presidential candidate. Kailangan kasi may value added eh. Of Hindi course. lang isang grupo eh. Hindi pwede yung dati na, isang partido, merong presidente at saka vice. At this point, parang mahirap yan. Kailangan may value Just added split from other forces. Yun yung una, just one candidate. Ikalawa, it has to be, he or she has to be a disruptor of sorts. Cannot be business as usual. No? With all the problems of the country, hindi pwedeng normative. No? Hindi ko sinasabing abnormal. No? Pero sinasabi ko, this has to be both a disruptor and a unifier. So, No? may radical na pagbabago ang pinapromise, pero at the same time, hindi polarizing Na pwede mong pagsamasamahin yung diverse forces. coalition. So ano yung balance na yan? No? More disruptor or more unifier? Pero yung dalawang characteristics has to be there. No, yun ang sinasabi ko. In one candidate or in the joint in ticket? basically in one candidate. In one candidate. Dapat iconic yung kandidato Yung yan. presidential. Katlo, dapat may gawin ka para yung primary enemy ay ma-weaken. No? In the meantime, before the election. In the meantime. At panghuli, dapat ma-harness mo itong 40% na undecided, na marami ay kabataan. Kailangan meron kang particular project para ma-harness sila. So tingin ko yun We yung don't have exit polls. We don't have proper studies. So, pag-aralan dapat yun yung talaga. apat na variables na tingin ko mahalaga. Kung i-deconstruct natin yung possible alternative. I-deconstruct natin. So, like for instance, dun sa 40%, 42%. So, 60% of that 40% is Gen Z lineal, right? If Bongo and Bato got more than 20 million votes, that means there are also Gen Zs who voted for the Duterte camp. So, let's not get ahead of ourselves and say, na yung, I don't know, 3 million ang punta sa akbayan says, no, they're not. Yes. Obviously, hindi monolithic yung Gen Z. So, kailangan pag-aralan ng Gen Z. But it looks to me from the market
research I've seen from Mm. private sector and Mhm. others, the concept of security, financial security and predictability is very important for Gen Z. So how could a non-Duterte candidate appeal to that? Because you can clearly see a Sara candidate will say, pag akong presidente, patayin lahat ng kriminal, and, Mm. or whatever, something like that. And then populist, like, malasakit, ganyan, ganyan. Mm. That would be the line to win over the Yeah. sense of security. What should be the line of It the should be progressive it should be candidate? a combination of two things. Una, something concrete. Ano ba yung interest nila Yeah. at this point? And something more abstract, like salvation. This is about a salvation of your future. No? Kailangan may ganung klaseng millenarist approach din. Na kung No? ito, Na catastrophe ito. Ito yung catastrophe, Yeah. ito masasagip tayo. Exactly. Pero kailangan mong haluan niya ng something specific. Ano ba yung concerns ng Gen Z at saka ng millennial? Ano ba yung pinanggagalingan ng kanilang insecurity? Yan ba ay usapin lamang ng jobs? Yan ba ay usapin ng benefits? No? Yan ba ay usapin ng technology? No? So kailangan ayokong i-presume na alam ko yan. No? Yan. We're just asking what we should Yeah, know. yeah. Ito yung mga something concrete. Pero hahaluan mo yan ng salvation issue. Narrative, a Dahil grand narrative. in an existential battle, kailangan nandun yung salvation. No? I was Ano ba? thinking, like, let just people imagine, like I did that with Bam, right? Sabi ko, you can imagine a situation, Bam is the president or vice president, and then Vico Soto is the DLG secretary, Riza is there. Like, imagine, will you be proud of that government when it speaks at the UN? And then imagine a government, like with Sara there, Harry Roque, they're gonna, will you be proud and will you be confident? Because you have to make people visualize it. Yeah. Is this a government you can trust with climate change? With West Philippine Sea? Is this a government na nakakaya ba or maging proud ka kung silang nag-represent sa'yo? You can show clips. Yung clips ni Sara talking about education issues. Is this the person you want as president to discuss complex economic issues or go to the UN? And then you put a speech of Bam, you put a speech of Rizal. I think it's That's not just a- narrative, di ba? You have to you have to visualize it for Yes. people based on actual, hindi fake news, That's- yung actual footages and all. That's a value added. Pero Yeah. wag mong kalimutan, we progressives are in the small minority. Yeah, we're a No, little... most Filipinos are religious. A lot of Filipinos have their internal millenniarism. So They- messianic ang they're- message? They're looking for salvation. So hindi ko sinasabi naman na messianic, pero dapat may ganung aspeto. Tignan mo yung paligid mo. Look at the darkness around you. Look at the darkness in the future. No? So kailangan ay itong lalaban, may dala ring torch of salvation. Maliban pa doon sa something concrete na pinaghuhugutan nitong undecided na ito. At pag nakuha mo yan, then pwede ka lang kumutkot dun sa mga iba't ibang base ng iba't ibang kandidato or political agrupations. Pero unahin mo ito. No? Siyempre, unahin mo yung sarili mo. No? Sarili mo. Tapos, puntahan mo itong huge undecided na ito. At pag nakuha mo yan with your own political base, then tsaka mo na pasukan yung iba. No? I'm soft Duterte I'm sure may supporters, makukuha ka sa Duterte. I'm sure may makukuha ka sa ibang mga independents. May makukuha ka sa mga BBM, no? Na sasabihin mo na, "Uy, this is our collective salvation." Di ba? Hindi lang ito sa amin. No? Kaya kailangan mong lumabas dun sa narrow confines ng iyong political base. Kung klase sa round. So this is even more dramatic than Pinoy's presidential candidacy. Of course, iba yung This iba is yung even more Dan Matuwid than Dan Matuwid. Oo, This well, is like maraming- apocalypse. maraming Apocalypto. contradictions yung Right. panahon na yon, nung 2010. Yeah. Because of the 9 years ng Arroyo government. But it doesn't approach yung existential nature ngayon. Of the past 10 years. Oh yeah, basically. ngayon. Diba? You have 17 trillion debt. No? You have lowering growth targets. Baka bumaba pa sa 4%. No? You have a very disenchanted population. No? You have contending political forces fighting for their own survival. So, kailangan mo lang ng somebody, no, na with all these contradictions, with all this darkness, magpapakita ng liwanag. At the same time, something concrete. And that's where PR strategy and everything comes in. Last part, Sir Ronald, there's another component you discussed, which is if United Front can be basically more stealthy or at least informal. But what if one side of the equation wants it to be more formal than not? Na hindi parang open relationship. That's a possibility. Pero at Can you least, do that kind of a pero, hybrid? Let's say yeah. in Ilocos region where I don't know Marcos is strong or in the solid or whatever,
medyo more explicit yung Well, United Front, but not in the rest. nangyayari naman 'yan, 'no, Mm. kahit nga sa modern, modern countries like sa Europe, nangyayari 'yan. Can you imagine, Macron forces, uniting with Mélenchon forces just to Yeah. defeat, the extreme right? Or Dick Cheney's daughter oh, endorsing Kamala Harris, so right? nangyayari Yeah, 'yan, yeah, 'no, yeah. sa atin din nangyayari 'yan sa lokal. May mga Right. coalitions against a common enemy. At this point, a greater evil, 'no? Puwedeng magkaroon sa lokal na ganyan. So hindi 'yan bago. Ang sinasabi ko lang, ayokong, unahan, will this be a formal coalition? I doubt it. I doubt it. Dahil nga yung You base, doubt it or you think it's actually not even helpful? both, 'no? Both. Yeah, yeah. Just to be Both. clear, kasi there's also debate on Both. that. Dahil nga ayaw mong pumunta sa 2028 na merong matinding dynamics between sa mga magsasama around one candidate. Right. Nile-lessen mo yung tensions, Oh. 'no? You're At, adding unnecessary stress to the yes, bases. yes. So you can do, medyo i-massage mo lang, parang spectral, kumbaga. May Yes, yes. pagkano. Ginagawa lang naman natin dito sa episode mo, indicative. Oh Hindi naman naman. natin pinag-uusapan Wala what tayong will really happen. No? We're totally just thinking out loud, I think, ang Yan, talaga ganyan, ang ganyan. mote natin. Oo. Yan ang gusto na. In a few seconds. Well, I mean, Not like, even in a few minutes. pero yung isa, ilang oras daw niya nakita. Ilang araw daw niya nakita yung warrant of arrest. So, tayo ilang segundo lang natin nakita. Thank you very much, Sir Ronald, for that. Yeah, I'll keep it there because the more we go, baka madulas tayo kung ano sasabihin natin. But I think it's important for people to realize, ito na yung mga serious discussion na talaga you have to go to the particulars talaga, how the coalition should be At built. inuulit ko, mahiya naman tayo. Maya naman tayo. Ako, sir, ang version ko dyan is yung sinabi ng isang napakagaling na senador dati, bababa tayo! Yun, mas gusto ko yung version na yan. Yung bababa tayo, di ba? Yung mas gusto ko yan eh. Na-miss ko yung senador na yan. Nasaan na siya? Kamusta na siya? Anong mamala naman sino to, di ba? Yung, nawala siya bigla. Ang nakita ko yung asawa niya parati sa pictures. Oo nga. Pakipa-cute. Yung ano. Tapos yung mga dalawang anak niya ng senador, parang hindi ko alam. Hindi ko sila naririnig. May ginagawa ba sila sa Senado? Parang biglang mute mode. Hopefully, kasama siya sa mawawala sa 2028. Kasi parang siya yung... Pero parang gumuguho yung kanilang, yung kanilang trillion peso business. Oo nga eh. Sila yung biggest loser dun sa stock market crash. Once in a while, may karma. Well, I mean, wala naman tayong sinasabi So, sana sa 2028, hindi tayo makarma. Ayan. Dahil hindi ko sigurado kung kaya mo mag-underground. Overground daw, sir. Mag-fireworks tayo. On that very, I'm not Optimistic. I'm not sure depressing note or all of that. Parang after these 2 episodes, lalo akong kinabahan. Parang ang hirap pala. No? Ang dami natin kailangan gawin sa Ronald. But, no, don't lose hope, right? Don't lose hope. Ako? Ikaw pa, yeah. Pero, yun nga eh, like, nakikita ko nagpa-panic mode na iba. No, there's still time, but basically next month. Sabi nga ni Sir Ron, there's still a lot of time, pero kung next month hindi mangyari, mag-panic mode na tayo. Mag-apply na. Yung mga ambassador na nakausap, baka naman. Yeah, let's meet here next month. Oo. Let's see. Mag-live tayo, live show. And then yung sa gitna ng show, wala na ka na. Alam mo yung gano'n, parang, I don't think this is gonna work. Hindi, may karton. May karton. Ilalagay yung karton, tapos lumabas. All right, on that very encouraging note, maraming salamat for everyone for joining us for the latest episode ng Pilipinas 360 Degrees. God bless and talk to you. Diba? Live pa tayo, Sir Ronald. Baka madulas.